Mula sa marangyang debut sa isang 5-star hotel hanggang sa mga vlog na puno ng private jets, mamahaling mga bags at multi-million luxury cars, si Claudine Ko ang itinuturing na bagong mukha ng luxury lifestyle online. Ngunit sa gitna ng kanyang kasikatan, bigla siyang naging laman ng balita at kontrobersya dahil sa pamilya nitong nadawit sa isyu ng flood control. Katas nga ba ng flood control ang kanyang mga luho? Sino nga ba si Claudine Ko at bakit ang kanyang pangalan ang pinag-uusapan ng buong bayan? Alamin sa videong ito. Ang tunay niyang pangalan ay Claudine Julia Monique Altavano Ko. Isinilang noong November 10, 1998 sa Legazpi City, Albay. Nagkasalukuyan ngayong 27 anyos. Lumaki si Claudine sa maimpluwensyang pamilya, parehong pampolitika at pangnegosyo. Ang kanyang 18th birthday debut noong 2016 sa Shangri-La at The Fort ay magarbo. Siya ay nag-aral sa University of Asia and the Pacific o UANP, isa sa prestiyosong universidad sa bansa na madalas iugnay sa mga elite families. Tinapos niya dito ang Bachelor of Arts in Entertainment and Media Management kung saan nahubog ang kanyang kaalaman sa creative production at business strategy. Maging sa kanilang college yearbook, inilarawan si Claudine bilang isang babaeng classy at humble kahit maraming biyayang natatanggap. Ang kanyang ama ay si Christopher Ko, ang co-founder ng Hightune Construction and Development Corporation, isa sa 15 construction companies na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na top 15 contractors na maraming flood control projects na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Uncle niya si dating chairman ng House Committee on Appropriations na si Zaldi Ko na siya rin ang CEO ng SunWest Group of Companies. May dalawa siyang kapatid na babae, pero si Claudine ang pinakamalantad sa publiko dahil sa kanyang career sa entertainment at digital content. Karelasyon ni Claudine ay si Limuel Lubiano. Si Limuel ay kapatid ni Lawrence Lubiano ng Centerways Construction and Development. Konektado rin siya kay Lester Lubiano, ang dating konsihal ng Sorsogon. Dahil dito, mas lalo pang napalalim ang koneksyon ni Claudine sa mga pamilyang kilala sa business at politika sa Bicol Region. Si Claudine ay kilala sa kanyang travel diaries. Kaya niyang mag-charter private plane anumang oras. Sa katunayan, nakapag-travel na siya sa 37 mga bansa. Karamihan ay sa Europa, mula sa Paris at Berlin hanggang sa Las Vegas at San Francisco. Sa fashion and shopping halls, makikita ang kanyang mga luxury brands gaya ng Dior, Chanel at iba pa. Nagtrending nga ang kanyang outfits na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Di pa kasama dyan ang kanyang mga lifestyle vlogs, mga hot pot dinner, house tour sa bagong bahay sa Manila, at apartment hunting sa Paris. Pinakatumatak pa sa netizens ang kanyang vlog tungkol sa pagbili ng isang puting Mercedes-Benz G-Wagon na nagkakahalaga ng tumataginting na humigit kumulang 25 million pesos. Agaw pansin din ang dinner nila Claudine na ang gastos ay umabot sa halos 1 milyong piso. Nabatid na August 2025, sumiklab ang pangalan ni Claudine Ko sa social media kasabay ng pag-imbestiga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa flood control projects sa Bulacan na mabagal ang progreso kahit bilyon-bilyong pondo ang nailaan. Kasabay nito binatikos din ni Mayor Vico Soto ang flaunting of wealth na mga elitista. Kahit hindi siya pinangalanan, maraming netizens ang kumabit kay Claudine dahil sa kanyang mga vlogs na nagpapakita ng labis na yaman. Tinawag nga ito ng mga netizens na Nepo Baby at Marie Antoinette of Albay. Sa paningin ng publiko, ang kanilang private jets, luxury SUVs at designer outfits ay naging simbolo ng pribilehiyo at kawalan ng malasakit, lalo na't ang kanilang pamilya konektado sa mga kumpanyang sangkot sa pangungulimbat ng pera ng mga taxpayers at ng taong bayan. Ano bang reaksyon ninyo dito sa ating video? I-comment yan sa ating comment section at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.